your portal of information. Sensible talks, cunning discussions, caring expose. For your information, FYI. Natumbukin natin yung kay Alice Go. Alam ho ninyo, ang programang ito ng inyong for your information, bago ko nga gustong bigyan ng komentaryo ito, gusto ko pinag-aaralan natin itong mabuti. Pag sinabi natin Senado at Kongreso, dapat ang investigation na gaganapin dyan, yung accurate, katulad ng unang salida ng pag-iimbestiga kay Alice Go. Ayon sa mga nag-iimbestiga dyan sa Senado, wala daw itong birth certificate. Lumalabas na meron palang birth certificate. Ngayon, late registration daw. Maliwanag na sinasabi ni Alice Go. Doon siya ikinulong ng kanyang ama doon sa kanilang farm. At hindi siya halos pinalalabas doon. Kaya meron siyang private teacher na yun ang nagtuturo sa kanya. Ngayon, nung dumating siya sa edad na 19, maybe na-realize niya na dapat may birth certificate siya. Tinanong niya yung kanyang ama, diba? O nagkaroon ng late registration. At palibasa, lumalabas na may kaya itong pamilya Go, nabigyan ng pagkakataon na makapag-negosyo itong si Alice Go. Una, ang patama dito, Pogo. Takan-taka naman ako dyan sa Pogo na yan, nung araw pa yan, ang tagal ng issue yan, hindi pa masawatan ng gobyerno. Bakit? May rehistrado may rehistrado yun sa Pagcor. Sabi nga natin, ano bang kinalaman niya dito? Ano ba, building owner ka, gusto mong paupahan yung building mo, di ba? Nasa labat daw niya dahil ang negosyo daw ni Alice Go magbababoy. So involved siya sa farming. Ngayon, tinatanong ni Risa Hontiveros, Pilipino ka ba? Sabi nung Alice, Pilipino siya. Dito siya ipinanganak. Ngayon, kung ipinanganak dito si Alice Go, mga kaibigan, meaning to say, Pilipino siya. Kahit na sinong tao, kung pinanganak ka sa Pilipinas, Pilipino ka. Kung pinanganak ka sa Amerika, American citizen ka. Walang pinag-uusapan doon kung overstay ka. Pinanganak ka doon, tigaroong ka. Kung pinanganak ka dito, Pilipino ka. Yun ang pagkakaintindi ko sa batas. Hindi ko kinakampihan si Alice Go. Nililiwanag ko lamang sa inyong mabuti. Hindi ko kinakampihan si Alice Go. Ang pamamaraan ng investigasyon, ang kini-question ko dito. Kasi, pag kini-question natin ng isang tao, dapat parehas. Hindi ibig sabihin kung ikaw ay Kongreso, kung ikaw ay Senado, pwede mo nang ilubog ang isang tao. Dahil lalabagin mo doon yung usapin ng human rights violation. At hindi kasalanan ng isang tao yung pagkakasala ng ama o ng ina. Kung nagkaroon ng relasyon yung ina at ama ni Alice Go, wala akong kinalaman ng anak doon. Di ba? May mga tanong doon Ibig mo bagang sabihin, lumaki ka ng ganyan, hindi mo man lang kinwestiyon. Iba't ibang klase ho ng uri ng tao. Maaari na dyan sa yung mga inchik, meron silang ugali na makasarili. Diba? Kahit nga sa Amerika Diba? Pagdating ng 18 anyos, wala nang pakialam. Dapat yung magulang.
may kalayaan na siya. Ngayon, kung nadiskubre o naintindihan na ni Alice Go na dapat siya magkaroon ng birth certificate, hindi naman ipinroseso kahapon o ngayong araw na to. Hindi ito na iproseso. No? At malinaw na sinasabi ni Alice Go na wala siyang kinalaman at wala siyang involvement do sa paggawa ng birth certificate niya. Yun ang dapat liwanagin ng Senado. Ngayon, kung ang nagrehistro yung ama, dapat ang Senado na imbitahan yung ama para mas maliwanag. Hindi ho yung pinatatagal yung investigasyon doon sa Senado at hinihiya mo yung tao, di ba? Naging mayor. Ngayon, yung pagiging mayor niya, maraming usapin yan eh. Kasi pag sinabi mong naging mayor, may politika na yan. Yung mga kalaban yan, tapos nakaalyado ng administrasyon, lahat ng dikdik aabutin ng tao. No? Kasi nga dito ang eleksyon, ang gumagana pera eh. Yan ang dapat isa sa dapat pagtuunan ng Senado. Kasi dito, pagka may pera, pinag-uusapan pa ba dyan kung kakilala siya? Tapos tanungin ninyo yung COMELEC, pagka kumandidato ka ba at nag-file ka ng certificate of candidacy, hinihingi ba ng COMELEC yung birth certificate mo? Alamin ninyo sa COMELEC yan. Ngayon, nahalal. Siyempre, maraming magiging kalaban yan. Yung trying hard na gustong maging mayor. Gagawa yan ng maraming kababalaghan. At hindi natin alam kung meron na kuwang kaalyado yan dyan sa Senado. Ngayon, may mga tanong kasi si Rapi Tulfo. Magaling sana si Rapi, kaya lang yung mga tanong niya kahapon. Kahapon, napasadahan ko yung investigation eh. Alam na namin to, alam mo na pala totoo eh, ba't niya pa iniimbestigahan? Ang tanungin ninyo dyan, yung PSA, yung pagtatanong sa PSA, naniniwala ko, tama si Loren Legarda. Dyan sa PSA, kala mo, walang magic eh. Bakit nabigyan ng late registration yan? So, kung nabigyan ng late registration yan, lalabas yan na Pilipino pa rin yan. Di ba? Gibain ninyo yung PSA. Doon lang mawawala ng visa yung kanyang late registration. No? Ngayon, bakit naman kasi ganun yung mga sangay natin ng gobyerno? Pinagdududahan mo pala na spy eh. Laliman ho na dapat ng Senado ang pag-iimbestiga at yung pagtatanong ninyo dapat pinag-aaralan ng mga senador yung tanong ninyo. Hindi yung tanong kanto. Ang liwanag, sinasabi ng Alice Go, halimbawa, yung sensitive issues, hindi ho na pag-uusapan sa meetingan o kapihan o kainan o whatever o snack. Hindi ho pinag-uusapan sa pamilya nila yon. Merong magulang sobra higpit, di ba? Maraming isinisikreto sa bata. Anong magiging kasalanan ng bata doon? Basta ang alam nung ama, sinipingan niya yung katulong niya. Tapos, aksidente na anakan. Yan, ganon, di ba? Dapat gagandahan naman ng Senado. Imaginein mo, Honorable Senator Rapi Tulfo, Honorable Senator Risa Hontiveros, Honorable Senator Jinggoy Estrada. Tapos mamumukat-mukat mo. Yung mga tanong, hindi accurate, hindi katanggap-tanggap, na parang ginigipit mo yung tinatanong mo, no? At pinalalabas mo na tangang-tanga yung tao. Halimbawa, napatunayan ninyong Pilipino nga yan. Halimbawa, talagang ipinanganak dito, kasalanan niya bang maging Filipino citizen siya? Di ba? Ba't hindi niya pinatatawag yung ama? Tsaka yung proseso ng investigation sa Senado, dapat po mabago yan. Dapat nga yung mga iniimbita ninyo dyan hindi nila naririnig yung mga tinanong kay Alice Go.
para pagka inimbestigahan ninyo yung mga sangay ng pamalaan, doon sa mga sagot nila, mahuhuli ninyo yung totoo. Hindi eh. Ito si Alice Go, tapos katabi, Comelec. Sabihin lang ni Garcia dyan eh, anong kinalaman ng Comelec dyan? Di naman namin hinihingi yung birth certificate niyan. Nag-file ba ng SALN? Kung hindi nag-file ng SALN, anong parusa? Di imbestigan mabuti, ano ang dapat ninyong ipapataw na kasalanan. Hindi mo yung hindi mo napilit yung tatay mo, hindi mo, Yung ko, Diyos Mariosep, kung sinampigayan ng tatay niya, babae ang tinatanong ninyo. Yun ang dapat natin liwanagin. Tama ba yung pag-iimbestiga? Kasi the way I look at it, yung mga tanong, hindi ka nais-nais kasi dapat ang katabi ni Alice Go, yung kanyang mga abogado. So, wala kang lalabagin. Hindi mo lalabagin ang karapatang pantao ng isang taong iniimbestigahan mo. Diba? Kaya katulad yan, wala pang hold departure yan. Hindi mo naman pwedeng lagyan ng hold departure yan. Diba? Kasi under investigation pa. Meaning to say, wala pang kasalanan. Hindi yung nagtatanong kayo, pinipilit ninyo na magkaroon ng kasalanan ng isang tao. Ikaw naman, Willie, kitang-kita nga eh. Ano nga kakayahan nung babae para lumaban sa magulang? Kung hindi nga nakilala yung ina eh. Ngayon, sabi nila, may kapatid. Kung itinago nung ama, nung banda huli lang niya inamin doon sa anak na, magkakapatid nga kayo. Alam mo niyo, yung maraming pera, maraming nagagawang hindi maganda eh. Ako, nagtatanga-tangahan pa ako dito sa mga tanong ko ha, mga kaibigan. Ang gusto kong makita, yung A-class na senador na kung magtanong, talagang kapanipaniwala. Hindi yung ilulubog mo ang isang tao nang walang kalaban-laban. Yan dalahin ka lang dyan sa Senado, ng tupa, hindi mo malaman kung ano mangyayari sa'yo. Bilib nga ako dito kay Alice Goy, ang tibay ng loob Napapailing na lang siya. Tinitignan ko yung kanyang mata yung kanyang mata, ano ang galaw ng kanyang muka, ano ang buka ng kanyang bibig. Wala siyang kinalaman doon sa kung pineki man yung birth certificate niyan, dapat alamin ninyo paano nakakuha ng late registration. Kung tama ba yung binigay sa yung impormasyon. Hindi yung under investigation, saka pa lang kayo nangangalap ng mga ebidensya. Di ba? Hindi ako galit kay Rapi Tulfo, hindi rin ako galit kay Risa Hontiveros o kay Jinggoy Estrada. Naiinis ako sa kanila kasi yung mga tanong nila, malabnaw. Diyos Mariosep, ikaw Pilipino, ikaw ang isa lang sa Senado. Tapos ang mga kaharap mo doon, puro barabas kung magtanong sa'yo. Na feeling mong nakaka-insulto. Kung pwede magdala ng baril, babarilin mo nga yan. Dahil nilalapastangan nila yung karapatang pantao ng isang tao, di ba? So, dapat ang ating nasa Senado, tayong mamamayan, matuto na tayong lahat na Pilipino matuto na. Kaya nga sabi ko kanina, ngayon ay buwan ng Mayo. Next year, on the month of May, magkakaroon po tayo ng eleksyon. Pipili ka ng senador. Yung alam mong okay siya, tama yung mga tanong niya. Katulad doon sinasabi ni Loren Legarda, saludo ko doon. Kasalanan at maraming rakitera dyan sa loob ng PSA na yan. Ilan sa Pilipino natin nakakuha ng birth certificate na hindi naman totoo? Mga OFW nga tinuturuan ng mga kung sino-sino. Yan yun, mga kaibigan. Ngayon, nabigyan ng late registration, nakakuha ng passport, kasalanan din ng DFA. Maliwanag, late registration, genuine. Bibigyan niya ng DFA ng passport. Ngayon, kung meron siyang late registration, may passport siya, hindi na sa Pilipino. Yung iba nga, hindi, American citizen ako, hindi ako Pilipino. Anak ka ng ina mo. Di ba? Mapipigilan po ba natin yun? Ngayon, ano man ang maging kalalabasan ng investigasyon ni Alice Go, ng pinapanalangin ng inyong programang For Your Information, sana po yung makatotohanan at hindi ho tayo nakakasakit ng ating kapwa. Miski ho ba inchik yan miski ba Amerikano yan Hindi tayo dapat pinagtatawanan ng ibang bansa na mayroon kang senador kung magtanong napaka-imposible tapos paamin mo doon sa tao na para siya'y malugmok doon sa kahiyan o doon sa kasalanan na hindi naman niya kasalanan. Hindi natin dapat itutulak ang isang akusado na umamin siya ng hindi niya kasalanan. Marami po tayong nakabilanggo. Bakit sila nabilanggo?
ginipit, ginulpe, inape ng pulis. Pagka inape, ginulpe, nanakit ng kapwa-tao, punit ang reputasyon ng pulis. O kailan ba tatama ang takbo at proseso dito sa bansa natin? Ibig mo ba nga sabihin, Willie Espiritu, pinagtatanggol mo si Alice Go? No, hindi ko nga kakilala, hindi ko nga nakakausap eh. Kahit na alipores niyan, hindi ko nga namimit eh. O, ang tinatanong ko lang, tama ba yung proseso dyan sa Senado? Kasi senador kayo eh. Hindi kayo dapat nakikisawsaw. Makilala lang yung pangalan ninyo at matanda ng botante at paniwalaan yung inyong panggigipit at tapos papalabasin ninyo yung inyong mga tanong makatotohanan. Pangit ho yun. Ngayon, ikaw, Pilipino, pag-aralan ho ninyo yung totoong pagtatanong, yung hindi ka nakakasakit. Kasi kung napatunayan na totoong Pilipino yan at hindi spy yan, laking kahiyan ng Pilipinas niyan. Ngayon, kung napatunayan nga na yan spy, pero sa pamamagitan na tinakot natin yung ating tinatanong, hindi ko katanggap-tanggap yan. Maraming bagay, i-analyze ng Senado yan. Paano siya nabuhay simula nung bata siya? Yan ang mga tanongin ninyo. Hanapin ninyo yung komadrona. Sabi ninyo, ilalabas niyo yung komadrona. Yung teacher, hanapin ho natin. Yung nagturo, nung habang nag-aaral siya doon sa loob ng kanilang farm. Hanapin natin yung mga kanegosyo niyan sa babuyan, sa kanyang iba't ibang negosyo. Katulad yung isang tanong alin ba na una? Yung pagbibenta niyang, pagpapaupa niyang building, alin ba nauna dyan? Gusto niyo malaman kung alin nauna, yung pagbili ng lupa o yung pagtatayo ng negosyo? Tinanong din sa, sa Senado Alin daw nauna, yung lupa? Nagsosyo tayo. Tatayo tayong building, ganyan, tatayo kayo ng pogo, di ba? Nauna daw binili ni Alice Go yung lupa, pero staggered payment. Ngayon, nung magkabilihan, meron siyang nakasalubong umano na investor, nagkayari sa kanyang rehistro. Parang pinalalabas ng Senado niya sa tanong na yan nauna yung tinayo yung negosyo bago yung biniling lupa. Pwede ba yun? Yun, maliwanag. Baka mamukat-mukat ninyo, bandang huli, yung investigasyon na yun, lalabas na totoo pang Pilipino yan. Ngayon, sabi naman, in-check ba tatay mo o Filipino-Chinese? Hindi na pinag-uusapan yun. Sinabi ninyo, kasal daw. Sabi niyo, meron nakalagay doon, kasal. Tapos, ano ba totoo talaga? Risa Hontiveros, saka Rapi Tulfo, Jinggoy Estrada. Ano ba talaga? Kasal ba o ano? Kasi kayo naglalabas niyan Sabi niyo, kasal sa isang muchacha doon sa katulong. Hindi naman natin pwede sabihin na pagkakatulong ba, hindi ba pwede mag-asawa ng mayaman yan o ng mahirap? Kung pinalad siya, yung napatulan niya, mayaman, napakasalan pa daw. Lumalabas, kasal pa. Kung in-check talaga yan, automatic yan, magiging Pilipino yan kasi nagpakasal Diba? Yun ang importante dun In-check ka, o turista kang in-check dito, may inasawa ka, nabuntis mo at pinakasalan mo, automatic, magiging Pilipino yan. Diba? Pagka kinwestiyon natin yan, mapupurdo yung mga Pilipino natin sa ibang bansa. Kahit na genuine na in-check yan, kung nakabuntis at nakapagpakasal yan, magiging Pilipino yan. Ganun ho yun. So, hindi kasalanan nung Alice Go lahat yun. Kasi nung ginagawa ba siya, alam ba niya yun? Nung nabuntis yung nanay niya, alam ba ng bata yun? Kung hindi pinakita sa kanya nung kanyang ama, yung ina niya, kasalanan din ba ng bata yun? Tatanga-tanga ka, hindi mo alam.
paano nga hindi nga niya alam eh. Bata pa siya nun. Ngayon, kung talagang accurate yung pagbibintang natin kay Alice, dapat kinalap muna yan ng Senado. Kakalapin ninyo lahat ng ebidensya ninyo para pagka ginigrill ninyo dyan, wala nang kalalabasan. Bakit nakapagparehistro ng late registration? Ganito. Ito yung ginawa ninyong proseso. Oh. Di ba? So, hindi ko sinasabing mali o tama, pero ang tingin ko, dapat ayusin yung sistema sa Senado. Ha? Katulad yung tanong ni Jinggoy, wala ka bang naging karelasyon? Ano relevant nun? Kahit ba kanino nagpakangkang si Alice Go anong pakialam natin doon? O, tapos, siguraduhin mo, dahil may mga ebidensya ako ilalabas, Diyos Mariosep naman, oo. Kahit ba nakipagrelasyon yan, ibig sabihin, kung nakipagrelasyon sa akin si Alice Go, ano kasalanan ko? Gwapo ko. Ikaw, para ka naman hindi babaero. Ha? Jinggoy Estrada, hindi ka ba nagandang kay Alice Go? Maraming ho tayong dapat baguhin yan sa sistema ng pag-iimbestiga. Hindi yung lalabas kayo ng katawa-tawa. Imaginein mo yung aura ng Senado. Nagtatanong yung senador na pinili ng Pilipino, tapos yung senador na pinili ng Pilipino ungas. Kung magtanong wala namang kakwenta-kwenta, lumalabas na ginigipit pa ninyo yung tao. Dapat, pag inimbestigan nyo, ito, balita ko, spy to. Paano mo nabalitaan? Akin na lahat ng ebidensya. Pag nasa loob na lahat ng ebidensya, that's the time na iimbestigahan natin. Na wala ng kalusot-lusot kahit na anong sabihin, kahit na ano pang idahilan ng iniimbestigahan ninyo, hindi na siya lulusot. Hindi yung patatagalin ninyo, matandaan lang ng tao yung pangalan nyo para pagdating ng eleksyon bingo na naman kayo. Tapos kami naman mukhang kengkoy. Your portal of information. Sensible talks. Cunning discussions. Caring expose. For your information, FYI. Media House Express, home of news and entertainment.